Yes. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng participant natin all over the globe. So, before that guys, kindly comment ng number 3 if loud and clear lang po ba. Or narinig nyo lang yung golden voice ko po. Okay, kindly comment ng number 3 para sa ganun tuloy-tuloy po tayo. Ayun, number 3 at number 3 at number 3. So on so forth, okay at okay po yung boses ko po, no? Okay, so before anything else guys, gusto ko lang po muna i-take itong privilege na to na pasalamatan yung mga founder, di ba? Nagkabuo ng ganitong klaseng event po natin, di ba? No other than Mentor Apple Bagatan, Mentor Dave Villarino, and of course, Mentor Selfa Villarino for wonderful event natin right now. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala po tayong sobrang ganda na event natin ngayon. Kaya ikaw mismo, pasalamatan mo din yung tao nag-send sa inyo ng link. Dinala po kayo dito. Bakit kayo nakapasok po dito? Okay, kaya pasalamatan po natin. Uunahan natin ito as a gratitude itong umaga na to, di ba? So, pasalamatan natin yung mga behind sa inyo na nagdala din sa inyo dito. Okay, thank you so much. Ayun, di ba? Nakikita ko pa talaga dito, ang mga participant po natin dito na more than 38 or almost 50. I guess hindi pa ito total all ng numbers talaga natin. Kaya pa natin to siya i-stretch out. Kaya kay Punrally pa tayo guys, 'di ba? I do believe hindi pa to numbers ng community po natin, 'di ba? I-rally pa natin sa mga friend natin, kakilala or kaibigan mo man lang diyan, 'di ba? Sendan natin ng link para sa ganun din makita din nila itong napakagandang event po natin ngayon. Okay, kaya keep on rally at rally pa po tayo guys, 'di ba? So may nakikita pa ako dito, may mga naghuhugas pa, may iba may nakahiga pa, may mga nakaupo naman talaga, and some of them mga nasa ibang bansa. Kaya I do believe yung event natin hindi lang talaga siya andito sa Pilipinas, even kahit saang supalo ka man ng mundo. Okay, kaya kindly comment naman kung saang bansa ka ba nanood ngayon para sa ganun malaman din po natin saan bang umaabot yung event po natin today. And of course, ma-shoutout ko din po kayo. Okay, yun, watching from Dubai, Malaysia, from Qatar, Partner Babay, Oman, Cyprus. 'Di ba? So, ganito ka-advantage yung event na ganito ka-advantage yung community natin na talagang kahit saan ka masupalo, kaya mo siyang magagawa, 'di ba? Kaya doon pa lang mismo napakaganda na itong sasabayan mo din po talaga. Okay, so anyway guys, pakilala po muna ako para sa ganun kilala nyo din yung puging nagsasalita po sa inyo dito. So wala po kayong magagawa. Okay, by the way guys, I'm your host for this event, and then by the way, I'm Paul Joseph Villarino, pamangkin ng isang OFW at the very young age. Isa na din ako sa natulungan sa ganitong klaseng opportunity, which is the AGG. Okay, and I do believe, di ba, sa lahat ng participant po talaga natin dito, sobrang excited na excited kasi bakit? Ako po mismo, sobrang excited na excited ako sa ganitong klaseng event po natin kasi yung special share po natin today is hindi po ito siya basta-basta. And of course, dahil sa AGG, isa na din to siya sa natulungan. And talagang, I do believe, talaga kung ma-excite ka rin talaga and ma-inspire ka rin talaga and marami din yung mga realization, lalo na kung OFW ka rin po talaga. Kasi talagang pinaghandaan to ng mga council at mga founders dito sa community po natin, talagang pinag-prepare itong ganitong klaseng event. Kaya palakpakan mo yung sarili mo kasi andito ka po ngayon. Okay? Kasi nga bakit? Makikita mo ito and ma-realize mo, lalo na yung mapakinggan mo, yung special share po natin at matapos mo, I do believe your life will never be the same. Na kung nakaya nila, kayang-kaya mo rin. Kaya kung excited na excited ka, di ba? I am excited kasi nga, yung event natin, umaapoy po ng mga excitement level na mga participant po talaga natin. Very responsive din po talaga. Okay? And of course, guys, di ba? Talagang pag tinawag ko po itong tao na to, uulanan po natin ng gratitude, di ba? I mean, ng palakpak, 'di ba, ng virtual clap kasi po talagang isa din talaga to siya sa mga OFW icon and talagang inspiration dito ng karamihan. So in short, hindi po ito bastang-basta na tao. Kung nakita mo yung banner doon, 'di ba? Napaka-pogi ng special share po natin. Kaya make it sure matapos mo yung event po natin and talagang I do believe, 'di ba? Ito na din yung rason, 'di ba, na magbago din yung buhay po natin. And talagang ma-inspire ka rin talaga also. Okay, kaya be excited. Dapat ka talagang ma-excited ka rin po talaga, lalo na sa ngayon event natin today. Okay, so despite may ginagawa ka, 'di ba? Pero still andito ka pa rin talaga nanonood, 'di ba? Kaya I know for sure worth it po lahat pag andito ka po ngayon. So syempre without further ado na kasi nga I do believe na ready na din yung special share po natin kasi itong special share po natin today is talagang
napakaganda ng story niya din talaga, and lahat ng mga participant natin dito ng mga OFW, 100% ma-inspired ka din talaga sa story niya. Okay, kaya set back and relax. Kung may ginagawa ka dyan, set aside muna natin, pakinggan muna natin in just few minutes etong taong mag-share po sa atin right now. Okay, kaya pag tinawag ko po ito siya guys, ulanan po natin ng virtual club kasi magdidepende po yung energy niya sa energy na ibubuhos po natin sa kanya. Okay lang, so yun po siya guys. So without further ado, etong tao lang naman to siya is dati lang naman to siyang empleyado and then OFW from Japan for 3 years. Imagine that, di ba? Dating OFW, na kaya niya din po talaga. And through this AGG, nagbago yung buhay, 360 degree, and right now, one of the Gold Executive Prime, a Millionaires Club member, and top 500, and a car achiever. Please help me welcome Mentor Roy Geronimo. Alright, hello. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon. Narinig ba ako, Coach? Yan. Yes po, Mentor. Yan. So, good afternoon. So, ang pogi ko naman. Yan. Sobrang nangitim po tayo, no? Then, syempre, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng participants po natin all over the world. Mapa-empleyado ka, dito ka lang sa Pilipinas, or OFW ka. Guys, makinig po kayong mabuti kasi po, dyan po ako galing. Okay, sa lahat po ng mga OFW na nandito ngayon, makinig ka lang, focus ka lang. Hingiin ko yung oras mo para at least mas maintindihan mo, the same time, ma-inspired ka at gawin mo na itong opportunity na nakita mo. Okay po ba? Yan, sila, dami ko nakikita, mapa-OFW, nandito, no? So, allow me to share my screen. So, sa lahat po na nandito, Tech po, share po ng screen natin para at least mas makita nila, mas makilala nila kung sino yung nagtutok sa harapan nila. Yan. Hi, thank you. Yan. Yan, sa lahat po na nandito, sabi ko nga po, makinig kayong mabuti. Kasi po, para at least malaman nyo kung saan po ako galing. So, allow me. Okay? So, by the way, my name is Geronimo Roy, former employee for 4 years. Sa lahat ng empleyado na nandito, former OFW Japan for 3 years. And sa lahat ng mga OFW po na nandito, and local international travel qualifiers, Gold Executive Prime, AGG Top 300 Millionaires Club, six-figure earner, and car achiever. So, way back po, next po, way back, diba, kung paano po ako nagsimula. So, sa lahat po na nandito ngayon, dati akong empleyado. Okay, empleyado po ako for 4 years as regular. Sa lahat po na nandito ngayon na empleyado, katulad mo lang din po ako, na talagang nakipagsabayan, alam mo yun, masipag, alam mo, na nagtiyaga, 'di ba? OT-OT, kahit linggo pinapasukan, pero bakit kinukulang pa rin? Tama. So ako, sa akin po, bakit ako nag-try sa iba't iba pang opportunity? For example, ayan, as a empleyado po. Okay, as a empleyado, syempre kulang, tama? Kung ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya mo, kulang po talaga. Pero kung medyo marami-rami kayo, kulang pa din, tama? Kung noon yun kasi, noon dati, alam mo yun, isa ka lang nagtatrabaho sa pamilya mo, buhay na pamilya mo eh. Pero ngayon, 'di ba, kahit gaano karami ang nagtatrabaho sa pamilya nyo, kinukulang pa rin. So next po tayo. And next, ayan po. Ito naman ako ng OFW po ako sa Japan. 3 years po akong OFW. Kaya sa lahat po ng mga OFW, katulad nyo lang din po ako. Talagang nakipagsapalaran, sinakripisyo yung sariling kaligayahan para mataguyod yung pamilya. 'Di ba? So, yan po ako. At the same time, malaki po ang sinasahod ko sa Japan. Nung time ko po. Okay? Kasi po, as a machine operator, and meron pang mga over-the-counter na payment sa akin. So, malaki po talaga yung sinasahod ko. And ikaw na nandito ngayon, makinig kang mabuti. Kasi po, nanggaling na ako sa, nanggaling ako sa pagtatrabaho, empleyado, nanggaling din ako sa pagiging OFW, and yung negosyo yung nagbigay sa akin ng breakthrough sa buhay. So, syempre, katulad ng karamihan, baka nakita mo lang din to sa, nakita mo to sa Facebook, o nakita mo to sa TikTok, or sa ang social media apps. So, ganun din po ako. Bakit ako naghanap ng opportunity kahit malaki yung sinasahod ko? Simple lang, kasi hindi naman na habang buhay kaya kong kitain yung kinikita ko sa Japan eh. Tama, kasi darating yung time, pag wala na ako sa Japan, kikitain ko pa kaya yon?
'Di ba? Hindi na. Tingnan mo, tanungin mo rin sarili mo. Kung nasa abroad ka ngayon, kung malaki sinasahod mo dito sa Pilipinas, tanungin mo kung hanggang kailan ka sasahod ng ganyan. 'Di ba? Tanungin mo sarili mo kung hanggang kailan ka malakas. Kaya ako nag-decide ako na why not na kumikita na ako ng malaki dito, mag-try pa ako sa opportunity, 'di ba? Na nakita ko sa online. So next po tayo. Then nung nakita ko syempre social media, sabi ko nga katulad din niyo ako, 'di ba? Naghaw, 'di ba? Syempre umpisa alam mo na lahat kasi ng income ko nasa pamilya ko kaya wala po talaga akong ano nung nakita ko to katulad ng karamihan wala rin ako masyadong pera, wala rin ako masyadong ipon. Kaya syempre na-amaze ako sa opportunity, na-amaze ako sa kitaan, na-amaze ako sa pwedeng mangyari sa akin. So next po tayo. Yan, so resibo. 'Di ba? Katulad ng mga katulad ko, ng mga OFW diyan, even mga dito sa Pilipinas, 'di ba? Puro resibo na lang. 'Di ba? Hindi natin nabibili yung mga kailangan natin kasi binibigay natin lahat sa pamilya natin, tama? So, sa akin, sa inyong lahat, ganun din po ako. So, next po, ano ang ginawa ko? 'Di ba? Next po. Yan. Ang ginawa ko po, syempre, nangutang. Bakit po ako mangungutang? Syempre ho, sabi ko nga ho sa inyo, wala rin naman ako masyadong ipon. Kasi bata pa naman ako. Ang mindset ko kasi before, bata pa ako, gusto, 'di ba? Kaya ko pang makapag-abroad sa Korea, Australia, sa lahat ng ganyan. Ganyan ang mindset ko eh. 'Di ba? Pero kaya ang ginagawa ko, lahat ng pera ko pinapadala ko. Ang nagtitira lang sa akin allowance. Nung nakita ko tong opportunity, wala akong pera. Bakit? Kasi nga lahat pinapadala ko. Ang ginawa ko, nangutang ako, nanghiram ako. Hindi naman masamang manghiram eh. Ang importante, ilalagay mo sa opportunity na pwedeng makatulong sa iyo. Mostly kasi sa atin ng mga Pilipino, nanghihiram tayo, nangutang tayo, pinangahanda natin sa piyestahan, pinangahanda natin sa birthday. Tama? So, sa akin, yun yung ginawa ko. Nanghiram ako sa mga kasamahan ko dyan. And take note, ang mga kasamahan ko hanggang ngayon, OFW pa din. And ako, ilang taon na akong OFW, for good dito sa Pilipinas. And I am enjoying the life, 'di ba, na nabinigay sa atin ng AGG. So, next po, nung ginawa ko tong naparaan, alam niyo yun, gumawa talaga ako ng paraan. Sinipagan ko. Habang nasa abroad ako, part-time ko siyang ginagawa. 'Di ba? Nakinig ako sa mga taong nag-guide sa akin. 'Di ba? Pag sinabing training, mag-training ka. Pero kung ano yung oras na available ka. Okay? Kasi yun lang naman ang ginawa ko. Kung anong oras na available ako, doon ko lang siya ginagawa. Part-time. And yung part-time na yun, nakatulong sa akin, kumita, ano ko tatag dito, nagkaroon ng additional source of income, and yun yung nakapag-decide sa akin na mag for good. And for good, and at the same time, alam niyo po ba yon? Full-time ko na po siyang ginagawa. Matagal na po akong full-time and ako naman po tumutulong sa mga kapwa natin OFW na gusto magkaroon ng breakthrough sa buhay. Okay? Kaya po sa akin dito, sa inyong lahat, hindi ko sinabing mag full-time ka agad. Ang sa akin lang, gawin mo muna part-time. Pag okay ka na at 'di ba, kumikita ka na kahit papaano, ikaw na mag-decide. Tama? So next po tayo. Yan. So, sabi ko nga, masipag, magaling, matyaga, lahat tayo, lahat ng katangian ng mga Pinoy nandito na sa atin. 'Di ba, masisipag tayo, magagaling kaya hindi man tayo sa iba't ibang bansa. So, dito nailagay ko yung galing at sipag ko sa opportunity na to na ako yung nag-benefits. So, naging 2 million achiever po ako, 'di ba? And naging Millionaires Club po ako ng company, naging Gold Executive Prime po ako ng company. 'Di ba? Kumikita ng malaki, na-awardan sa AGG and top 500 and recently po next po. Yan. So next po, yan. So ito naman po is top 300. Yan. So naging top 300 po ako. Okay, so ayan po kasama ko po si Mentor Apple Bagatan. 'Di ba? Ay, Mentor Apple nandiyan kasama ko. 'Di ba? So sa akin naman para imagine niyo, tingnan niyo na lang yung yung ako before. Ako before na ngayon is nakakapagsuot na ng mga ganito, 'di ba? Ibig sabihin, unti-unti na medyo gumagawa po tayo, 'di ba? Napakaganyan. Kumbaga, 'yun, si Jerome, thank you. Yan, napaka-supportive. And sa lahat po na nandito ngayon, sino lang ba naman ako? Nung nag-start ako dito, 'di ba, wala din akong alam. Take note sa lahat po na nandito ngayon. Okay lang na wala kang alam kasi ganyan din naman ako nag-start. Machine operator po ako sa Japan, machine operator ako dito sa Pilipinas. Wala akong idea sa pagnenegosyo. Hindi po kami pamilya na negosyante. So wala talaga akong idea.
Ang ginawa ko lang nakinig sa taong nag-guide sa akin, dito sa mentors natin, dito sa AGG. So ito po yung nakatulong sa akin. Okay, so ayan po, yung naging resulta, 'di ba? Nagkaroon ng magandang resulta. And yan po, recently top 300 ulit. 'Di ba? Another top 300 po sa akin. And sa lahat po na nandito, wait lang. Sa lahat po na nandito ngayon, pangarapin nyo lang din kasi itong opportunity natin na to, ito yung pwedeng makatulong sa atin, hindi lang naman sa atin po, pati sa pamilya mo. Para at least doon din sa next generation ng pamilya mo. Kasi po, sa akin po dito, hindi ko lang to ginagawa para sa akin. Kung nakikita mo yung long term potential ng ganitong opportunity, dapat ngayon pa lang gawin mo na. Dapat gawin ngayon pa lang, sipagan mo na. Okay? So next po tayo. Yan. Ito naman po yung mga local travel. So, imagine guys, nung time na empleyado ako dito sa Japan, sa Pilipinas, pag gumagala ako, kailangan kong umuwi agad. Kasi bakit? May trabaho kang pabalikan. May trabaho kang, di ba? Papasok ka ulit, tama? Di ba? Pag nag-holiday dito, mas ginugusto mo pang pumasok kaysa magbakasyon. Bakit? Sayang eh. Tama? Pero guys, dito sa opportunity natin, dito sa AGG, talagang time freedom. Talagang financial freedom yung kayang ibigay. Kasi imagine po, nakarating po ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And mamaya makikita nyo yung kakauwi ko lang nung nakaraang araw, galing ako ng Bohol. So, tingnan nyo po, sobrang na-amaze. Kaya nga ganito ako kaitim ngayon. No? Diba? Next po, next. Yan. And alam nyo po ba guys, dati po akong nag-a-apply sa Taiwan bilang factory worker. Hindi po ako natanggap doon. Okay? And may purpose pala kung bakit hindi ako natanggap doon. Bakit sa Japan ako natanggap? Bakit? Kasi ang Taiwan pala para sa akin is para mag-travel and mag-enjoy. So 6 days and 5 nights po ako dyan sa Taiwan. And nakakasama ko po dyan mga dating empleyado, dating OFW, 'di ba, na nagkaroon din ng breakthrough sa buhay. So imagine, 'di ba, yung dating ina-applyan mo para magtrabaho, pupunta ka pala diyan para mag-enjoy, mag-travel. So yun po yung sa akin. Kaya sa lahat mo na nandito ngayon, itong opportunity kayang ibigay sa iyo yung pangarap na gusto mo o kahit hindi mo na pangarap, kaya niyang ibigay. Tama. So imagine sa Taiwan, sobrang sarap ng mga pagkain diyan, sobrang ganda ng mga lugar, sobrang amazing talaga ng culture ng Taiwan. So next po ulit. Yan, and syempre naging Koreano tayo ng ilang araw, 'di ba? So ito naman 6 days and 5 nights din. So, 'di ba, na ano natin na na experience natin yung autumn ng Korea. So, guys, imagine niyo iba-ibang dahon niya nandiyan. Actually, na-experience ko naman siya sa Japan. Yung snow, 'di ba? Na-experience ko na yung apat na klima ng Japan. Pero guys, nagtatrabaho kasi ako that time. 'Di ba? Kaya hindi ko masyadong ma-enjoy. Pero ito kasi, travel talaga. Lahat ng magagandang tourist spot sa Korea, napuntahan po talaga namin. And ang kagandahan dito guys, sobrang sarap ng mga pagkain diyan. And talagang ang dami, talagang pumasok sa memory ko ba na, alam mo yon, na marami pang pwedeng mangyari. Once na magsipag tayo dito, once na galingan natin sa AGG, once na ibigay natin yung best natin. At hindi lang yon, pati pamilya natin pwede nating maisama dito. Okay, kaya ikaw, ma-inspired ka rin, 'di ba? Na ito yung sinasabi ko, hindi para i-hype ka, hindi para iyabang sa iyo yung mga nakikita mo ngayon. Ito is para maging inspiration na malayo, 'di ba? Na marami pang pwedeng maabot sa buhay, na marami ka pang pwedeng marating sa buhay. Ang kailangan mo lang, matibay na pundasyon para at least, alam mo yon, makuha mo yung mga pinapangarap mo. So next po. Yan. So dumating po ako sa point yung kinikita ko po sa Japan, kinikita ko na po dito sa Pilipinas. And sabi ko nga ako sa inyo, sipag lang. Sipag, tiyagain lang natin kasi po, ako na po nagsasabi sa inyo, kayang-kaya naman talaga. And sa tulong ng AGG, we had the best system na tutulong sa iyo kahit wala kang idea, kahit wala kang alam, tuturuan ka dito step by step hanggang sa matutunan mo yung sistema natin dito sa AGG. So next po tayo. Yan. So next, and po, kumbaga, sabi ko nga ako sa inyo, hindi lang, alam mo yun, dating nagko-commute, dating sumasabit, dating nakatayo, pero right now, binigay sa akin yung buhay, binigay sa akin yung ganitong gagandang sasakyan. And take note, ang sinakay ko po dyan ng unang-una is yung magulang ko. Bakit? Kasi yung magulang ko, sila yung unang negative. Sila yung unang ayaw ng negosyo na to.
'di ba? Pero yung kalaunan, nung nakikita na nila yung nag-i-improve, na de-develop na yung ganito, ganyan. So, mas naging supportive sila. So, imagine kung ikaw magulang at nakikita mo yung anak mo na nagtatagumpay sa buhay, ano kayang feeling mo ngayon? Tama? And syempre, kung masaya ka at nagagalak ka, so kaming mga anak nyo, mas masaya ho kami. Na nakikita namin nakangiti kayo kasi hindi naman kahit gaano pa kalaki yung pera, yung ipon, ako ngayon, pero yung ngiti ng mga magulang ko, hindi yan matutumbasan ng kahit, 'di ba? Kahit anumang halaga ng pera. Kasi imagine, syempre kung umiidad ka, mas umiidad ang pamilya mo. Tama? Kung tumatanda ka, mas tumatanda ang mga magulang mo. 'Di ba? 'Yun ang lagi niyong tatandaan kung 'di ba, darating kasi sa point na mawawala ganyan, pero dapat habang nandiyan pa sila, ibigay mo na yung best mo. Itodo mo na kasi nandiyan pa sila eh. Mas masarap kasi na nakikita nila yung nagtatagumpay ka na nandiyan sila kaysa wala na sila. At doon mo sasabihin, papakita, 'di ba? Nasa huli. 'Di ba? Wala naman sa unang pagsisisi, laging nasa huli. 'Di ba? Kaya po sa lahat po na nandito ngayon, lahat po tayo may chance na mabago situation sa buhay. Lagi nyo lang tatandaan, ano lang tayo, unique, 'di ba? May kanya-kanya tayong potential, may kanya-kanya tayong galing, 'di ba? Ang kailangan mo lang mailabas yung galing at potential na 'yon na nasa iyo. Okay? So, next po. And this is my deepest why, 'di ba? And sabi ko nga po sa inyo, ito yung deepest why ko kung bakit ako nagsisipag talaga ng todo. Then, syempre, nandyan pa sila, 'di ba? Kaya, alam mo yun, hindi ko to ginagawa para sa akin. Hindi ko to ginagawa para sa sariling kaligayahan ko. Ginagawa ko rin to kasi nandyan pa yung pamilya ko. Galing ako sa hindi ganun karangyang pamilya. Okay? Galing ako sa talagang, alam mo yun, laking probinsya man, 'di ba? Probinsya man talaga ako, talagang na-experience ko talaga yung buhay ng wala. Na-experience ko talagang kumain ng kung ano-ano para lang mabuhay. So, imagine ang nanay ko housewife, ang tatay ko construction worker. Kaya po maaga ako nagtrabaho as construction worker. Kaya ako nagsumikap, nagtiyaga, nagsipag kasi po nakita ko yung magulang ko na talagang tinaguyod nila kami. Tama. Kaya po sa lahat na nandito ngayon, kung magulang ka, kung anak ka, kung bata ka pa, napakaswerte mo. 'Di ba? Kasi po, itong opportunity na nakikita mo ngayon, ito talaga yung opportunity na kayang magbigay sa atin ng magandang buhay. Okay? Kaya sa lahat po na nandito ngayon, sipagan ho natin. Nandito na po si AGG. Napakaganda po ng sistema natin. Ang kailangan mo lang pong gawin is talagang magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo na walang imposible. Kasi po, pag once na ikaw mismo nagtiwala ka sa sarili mo, na kayang-kaya mo, talagang kahit sino pang ano sa'yo dyan, kahit sino pang magsabi sa'yo ng ganito, ganyan, kahit sino pang mag-discourage, kahit sino pang magganto, ganyan sa'yo. So, hindi ka tatablan kasi alam mo yung purpose mo kung bakit ka nagsisipag sa ganitong opportunity. Tama? So, next po tayo. Yan. Ito naman yung, actually, imagine niyo, kayo po yung unang-una kong sinira ng travel ko. Imagine, actually may sharing ako mamaya eh. Pero kayo yung unang-una. Di ba napaka-bless natin? Napaka-bless mo kasi ikaw yung unang-unang makakakita ng slides. Oh, di ba? 4 days and 3 nights. Di ba? Bohol trip. All expenses paid trip in PGI. Imagine, dito sa AGG, pwede ka makapag-travel ng free. Di ba? Imagine, 4 days and 3 nights. Mga taga-Bohol dyan. Di ba, mga Bisaya? Di ba? So, sa lahat po, imagine, next po tayo, next. Actually, kakagawa ko lang nito kanina, hindi pa siya masyadong tapos. So, yung day 1 ko, guys, ito sa Panglao, Bohol. So, ayan po yung hotel namin. 'Di ba, bagong hotel, 'di ba, bagong, alam mo yun, basta bago yan eh, yung Henan Tawala. 'Di ba, sobrang ganda ng lugar, sobrang ganda, napaka-komportable na place. 'Di ba, imagine, ayan, yung day 1 ko, guys, sobrang na-amaze talaga ako sa lugar na to. 'Di ba? And talagang alam mo yung nature talaga, 'di ba? 'Di ba? Yung pag humihinga ka, sobrang nakakaluwag. Kasi dito sa Manila, pag huminga ka, 'di ba? Puro polusyon, 'di ba? Pero sa probinsya, dun sa Bohol, ay grabe, sobrang ganda po talaga. Next po. Yan. So next po, and ito naman po yung day 2. Ito po yung mga napuntahan po namin. Inisa-isa ko na po talaga, 'di ba? So hindi ko mabasa yung iba eh. Pero dyan po, nakapunta kami sa Baclayan Church. 'Di ba, nakapunta kami sa Maysawa, 'di ba, Bohol, sa may Tarsier. Kala ko napakalaki talaga ng Tarsier na yan. 'Di ba? Talagang na-prank talaga ako diyan. Kala ko napakalaki.
Yun pala, sobrang liit pa. Sobrang liit pala niyan. Hindi pala siya, 'di ba? Hindi pala siya ganoon kalaki. And man-made forest, sa Lubok, 'di ba? So guys, imagine ang pinaka the best yung nakikita ko lang dati sa libro, nakikita ko na sa personal. So Chocolate Hills. 'Di ba? Guys, sobrang ganda talaga ng ano. Sobrang basta ako talaga amazed talaga ako sa nangyayari. Amazed talaga ako sa mga nakikita ko, sa mga nagiging experience ko dito sa AGG. Sobrang blessed. Okay, so next po. 'Di ba? Next. And day 3, guys, imagine niyo, 'di ba? Naligo, tawag dito nag-snorkeling, 'di ba? May mga pawikan, may mga isda diyan, 'di ba? And sa ano yun, Balikasag Island, 'di ba? And after ng Balikasag Island, balik ulit sa 'di ba sa Tawala Resort. Doon naman na kami 'di ba, umawra, nag-picture and after noon gala night ng AIM1 or GAGG. After ng gala night, gathering, 'di ba, ng gathering. So kumbaga sa mga ano, walwalan dito sa amin, chill, 'di ba? Pumunta kami sa mga bar diyan. Chill lang kami. Kasi kinabukasan ano na kami, tawag diyan, lilipad na kami ulit 'Di ba? So next po. So sa next ho natin, ito po yung napuntahan namin ng mga mentors natin, ng mga Hall of Famer na mga bahay. Guys, ito yung future natin lahat. 'Di ba? Imagine nung napunta po ako talaga diyan, alam niyo po 'yun, yung pumunta po ako talaga diyan, sobrang na-amaze lalo ako. Bakit? Ito yung kayang ibigay sa atin ng opportunity na to na sinisipagan natin, which is the AGG. Guys, imagine niyo ang ganda ng mga bahay na yan. Sobrang, alam mo yun, pag ikaw mismo nandun, ramdam mo Talagang magsisipag ka ng todo Kasi alam mo yung dulo. Alam mo kung saan ka papunta. Alam mo yung dulo ng libro na magiging successful ka. Kaya ngayon pala magsisipag ka na ng todo. Kasi imagine, 'di ba? Ayan yung pwedeng mangyari sa atin once na magsipag tayo, gawin natin ng tama yung opportunity. Yan yung pwedeng mangyari sa atin. 'Di ba? Kaya po sa lahat po na nandito ngayon, mangarap ka talaga ng todo. Kung pangarap mo is ganto ganyan, simple lang, no. Para sa iyo ano ang simple? Meron kasing tao na simple lang, ayoko yumaman 'Di ba? Walang ganoon 'Di ba? Ano para sa iyo yung simple? Guys, para sa akin yung simple ganito. Yung alam mo yun, gigising ka ng magaan, gigising ka ng alam mo yun, wala kang worry, 'di ba? Blessed ka when it comes sa money, 'di ba? Ayun yung alam mo yun yung talagang simple na talagang wala kang ano, anytime na anong gustuhin mo, makakain mo, anytime kung saan ka pumunta, makakapunta ka, 'di ba? So ayan guys, nung pumunta po kami diyan, ayan talaga yung sobrang ganda na lugar na talagang pwedeng mangyari sa atin. Imagine mga sports car nandiyan po nakalatag, 'di ba? So sa lahat po na nandito ngayon, talagang amazing kung hindi ka pa part ng opportunity dito sa AGG, ako na po nagsasabi sa iyo, 'di ba? Maging part ka na ng AGG. So next po tayo. Yan. So guys, actually nasa 82 kami. 82. 82 na dating mga OFW, dating mga estudyante, anak ng OFW, dating empleyado, lahat po nandiyan. Nagigets niyo po? And ang kagandahan po, all expenses paid ng AGG. Wala po kaming ibang ginastos yan. Actually, hindi ko na lagay dyan yung mga pagkain na kinain namin Kasi talagang, alam mo yun, talagang, kumbaga sa ano, na-trauma ka talaga sa pagkain. Kasi, ang daming pagkain, unlimited Araw-araw, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, unlimited ang pagkain. 'Di ba? Sobrang sarap nun. And kahit ano pa, 'di ba, mga delicacies ng Bohol. So nakakain talaga, sobrang sarap. 'Di ba? So next tayo. Yan. So ito yung 3 powerful tips, guys. Sa lahat po na nandito ngayon, kung hindi ka pa part ng opportunity, so decide, 'di ba? Decide ka na sumabay dito sa AGG, 'di ba? Makinig sa taong nag-guide sa iyo, makinig sa mentor mo. So sumabay ka dito. And kung ikaw member naman, so mag-decide ka na magsipag ka na ng todo, 'di ba? And syempre, pangalawa, believe. Believe talaga. Believe kay God, believe sa mga tao na nag-guide sa iyo, believe sa community, believe sa AGG, believe sa sarili mo, lalong-lalo na. Maniwala ka sa sarili mo, bumilib. Biliban mo sarili mo na walang imposible, na kayang-kaya mo. Kasi pag kayang-kaya mo, maniwala ka, lahat ng mga blessing ibibigay sa iyo. And syempre, ipaglaban mo yung pangarap mo. Kasi once na pinaglaban mo yung pangarap mo, kayang-kaya ka rin ipaglaban ng pangarap mo. Okay? Kaya sa lahat po na nandito ngayon, member ka man o hindi ka member,
'Di ba? Mas maganda ho maging part ka na ng community natin dito sa AGG. At the same time, magsipag tayo ng todo kasi nakalatag na yung sistema. Ang gagawin na lang natin, magsipag. 'Di ba? Makinig, mag-training, galingan. 'Di ba? And i-develop yung mga skills na kailangan natin para magtagumpay tayo dito sa AGG. Okay? So with that, maraming maraming salamat and yun lang and back to the host. God bless everyone. Ayun. So, anyway, thank you so much, Mentor Roy, 'di ba? Kaya pasalamatan din natin si Mentor Roy na napakagandang story din talaga. Kaya paulanan natin ng gratitude kasi nga I do believe sa karamihan talaga dito is talagang na-inspired din talaga kasi ako mismo habang nakikinig talaga ako sa story niya, talagang na-inspired din po talaga ako, 'di ba? Kaya ikaw po mismo, lalo na OFW ka, yun yung buhay na nag-aantay po sa inyo. The moment sasabayan niyo po kami. Okay, so thank you so much, Mentor Roy. And before anything else, Mentor Roy, before po natin kayo pakawalan po, Mentor Roy, meron lang tayong mga set of question, Mentor, di ba, na mga galing sa mga partners po natin dito. And di ba, take me, I call on Mentor Roy para sa ganun sa mga set of question po natin dito. Okay, so yun. So while waiting tayo, kasi nga may mga participant tayo dito, Mentor, na nagtatanong sila, Mentor. Ano ba yung, anong ang question dito number one po, Mentor? Ano daw yung ma-advise mo, Mentor, na gusto niyang gawin, pero ayaw ng pamilya at partner niya po, Mentor? Ano ba yung ma-advise mo dun po, Mentor? Yan. So sa akin, para sa akin kasi, kung ikaw yung nagtatrabaho para sa pamilya mo at ikaw ang nagbibigay ng papakain sa pamilya mo, dapat ikaw ay mas mataas yung percentage ng decision. Kasi mostly, for example, OFW ka, kung ang pamilya mo nasusunod dito sa Pilipinas at ikaw ang nagpapakain sa kanila, hindi pa pwede na dapat sila yung mag-decide. Ikaw dapat. Kasi ganun din po ako eh. Bakit? Ako nagpapakain, ako nagbibigay sa mga magulang ko. Although magulang ko sila, naiintindihan ko eh. Tama? Kasi kung hindi ko gagawin to, ano na? Sino? 'Di ba? Hanggang kailan ako OFW? 'Di ba? Kaya sa lahat mo na nandito ngayon, kung negative ang pamilya mo, normal, pamilya mo, mga kaibigan mo, or kahit sino diyan, ito lang lagi mong tandaan mo, sino nagsasacrifice? Sinong nahihirapan? 'Di ba? Sino nagsasumikap? Ikaw, 'di ba? Ikaw man 'yan lahat. Dapat ikaw ay mas mataas ang percentage. Kasi kung alam mo talaga na magtatagumpay ka dito, dapat ikaw mismo, lakasan mo loob mo. Huwag mong hayaan na ibang tao magdikta para sa iyo. Kasi may sarili kang mind, may sarili kang utak, may sarili kang isip. 'Di ba? Kaya ikaw mismo, mag-decide ka para sa sarili mo. Kasi yung gagawin mong desisyon, para yan sa pamilya mo din, hindi lang yan para sa'yo. Okay? Ayun. So napakaganda ng sagot mo po, Mentor, no? And talagang I do believe sa mga partners is nasagot din po talaga ng tama ni Mentor. So anyway, second question, Mentor. Gusto sana, ito yung pangalawang tanong, Mentor. Gusto sana niyang gawin, Mentor, pero natatakot siya, Mentor, baka daw ma-scam po siya. Ano po yung pwede mong i-share? Ano po yung feedback mo doon, Mentor, at ma-advise po? Actually, normal lang naman yun eh. Kasi sa panahon talaga natin ngayon, marami talagang, alam mo yun, marami talagang maano sa online, ganyan. So marami talaga mapagsamantala. Ito yung lagi mong tatandaan. Kung anong nakita mo dito at magaan ang loob mo, okay? And syempre, pinapakita naman dito yung legitimacy. Imagine, magta 20 years na yung company. So wala nang dapat patunayan eh. 'Di ba? So kasi mostly talaga, kahit ako yung unang perspective ko nung nakita ko tong opportunity na to, ganun din naman. Pero kung hindi mo lalakasan ng loob mo, every time na nakakita ka ng opportunity, scam ang tawag mo, walang mangyayari sa'yo dito. Walang mangyayari kahit ano pang opportunity ang makita mo at kahit anong opportunity yan at ang mindset mo is ganyan at hindi ka susubok, hindi mo malalaman kung scam o hindi. 'Di ba? And take note lang, para sa lahat po na nandito ngayon, ano lang, huwag ka lang maniwala sa mga wala kang gagawin, yayaman ka, walang ganon. So dito, sa opportunity natin, may gagawin tayo. Magsisipag tayo dito. And ang kagandahan, we have the system na talagang mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo step by step. Yun. Yun, thank you, Mentor, di ba? Talagang, kumbaga, in short po talaga, Mentor, gawin yung talaga yung part at talagang the rest will follow na talaga. So, pangatlong question po, Mentor, ito yung last question, Mentor. Gusto ko sanang sumali, pero marami pa akong mga utang na binabayaran po, Mentor. Ano po yung mga advice mo po doon, Mentor?
Maraming utang na binabayaran. Anong gusto mo? Lahat ng sinasahod mo, mapupunta lang dyan o magdadagdag ka ng pagkakakitaan mo? Kasi mostly kasi, ganito na mga Pilipino. O sige, tapusin ko muna yung utang ko, tapusin ko muna lahat ng bayarin ko. Normal, okay lang naman yun. Pero kung aasahan mo lang yung single source of income, walang mangyari sa'yo, tatagal ka. 'Di ba? Pero kung magdadagdag ka ng another source of income, talagang gagawan mo ng paraan. Alam mo 'yun, gagawan mo talaga ng paraan. Idadagdag mo. What, 'di ba? Makakatulong to sa'yo para pandagdag dun sa mga pambayad sa utang mo. O for example, lahat ng sinasahod, naka-join ka na dito. Lahat ng sinasahod mo, binabayaran mo. Binabayad mo. Lahat ng sinasahod mo. O what if? Lahat ng sinasahod mo, binabayad mo, wala natitira sa sahod mo. What if may negosyo ka? Ito yung magsusupply ng income mo. So, dito magsisipag ka. So, sa ating kasi mga Pilipino, sabi ko nga po sa inyo, medyo, ano na natin, bago-baguhin na natin. Kasi po, pag ganyan pa rin yung magiging kasanayan mo, wala talaga. Believe me, wala talaga mangyari. Kailangan mo magkaroon ng another source of income para at least masupplyan yung, di ba, kung gusto mo talaga makaipon, ito, opportunity na to. Lahat ng sahod mo, ibayad mo dyan. At least merong opportunity na sasalo sa'yo anytime. Tama? So, yun po. Ayun, napakagandang sagot mo talaga po, mentor, no? So, talagang I do believe sa mga participant talaga natin dito, talagang nasagot din talaga, aming mentor talaga natin na alam mo yung mga question po talaga natin. Okay, so last request po, mentor, di ba? So, since we are into traditional mentor is take some picture din talaga tayo sa mga partners natin na andito din po talaga. Kindly open your cam para at least masabay po tayo sa pictorial po natin and together ni Mentor Roy. Okay, so open cam tayo guys, di ba? Para at least meron tayong picture and tech. I hope ready na tayo tech. Okay, so in counting, 1, 2, 3, and smile. Yan. Next page tayo. Okay, smile guys, yung magandang smile. Yan. Counting 1, 2, 3, smile. Yun. So, I think okay na. Thank you so much, Mentor. And pasalamatan din natin, paulanan ng gratitude natin si Mentor Roy sa napakagandang inspiration and of course, talagang sasagot ng karamihan ng mga question natin behind sa mind po natin. So, thank you so much, Mentor Roy, sa napakagandang talagang sagot, talagang Mentor, sa mga katanungan din po talaga. Okay? Thank you so much. Pasalamatan din natin siya and of course, sa mga participant natin, nandito rin talaga, palakpakan mo din yung sarili mo kasi andito ka sa event natin, tinapos mo from start hanggang sa dulo talaga. And I do believe lahat ng andito talaga, punong-puno ng inspiration din po talaga. And with that, once again, this is your host saying, believe in yourself and you will become unstoppable. So God bless all you guys and bye!